Sabi Tapos ko, mababa yung pasweldo. ang baba ng pasweldo. Grabe. To be honest, kaya ako pumasok ng TNVS kasi mas malaki yung pwede mong pagkakitaan. Talaga? Oo. Mas malaki yung pwede mong Oo kitain sa pagiging rider? Sobra. Gaano Hindi naman kalayo? sobra. Kung i-compare, pag tatapatin mo sila sa trabaho ng oras ng trabaho mo, 8 hours, tapos ikaw 5 hours. So, malaking difference. Kumbaga yung trabaho mo na minimum mo, Oo. na pwede mo naman siya kitain ng siguro 5 hours, 8 Sa hours. pagiging rider? Oo, kaya naman. Kaya naman. Grabe. So, ganun siya kalaki. Kaya, kung nakita natin, kung napapansin natin ngayon, maraming riders. Kasi, kung i-compare mo siya sa pangkaraniwang trabaho, malaki talaga yung pwede mong pagkakitaan. Or pwede mong i-take home sa bahay. Kumpara dun Kumpara sa sa... pagiging empleyado, tatrabaho 8 hours, maubos yung 8 hours mo nakaupo sa. Pero hindi naman natin dina-downgrade yung mga nasa. Hindi, kanya-kanyang kayod lang. Yes, kumbaga doon ko lang nakikita sa yung sarili ko na mas malaki akong pwedeng kumita dito sa pagdadrive. And yun, hawak ko yung oras. Paano ka nag-transition to fully pagiging rider? After pandemic? During pandemic? Oo. After na? Actually, may times na kumbaga bumabiyahe ako nung pandemic. Pero nung pandemic kasi talagang hinistop ko kasi grabe yung ano nun eh. Oo, may COVID mga nun, diba? checkpoint nun, di ba? Checkpoint. Bawal bumiyahe. Tapos ang daming kailangan maglagay ka ng barrier. So sobrang hassle. So, hindi ko siya pinurso nung time ng pandemic. And para na rin sa pag-iingat ng sarili ko. Paano ka nag-survive nun? Yun na, Pandemic? doon ako pumasok sa streaming. Pandemic. So, doon nagkaroon ako ng isipan na ano ba yung pwede kong pagkakitaan? Paano ako magsusurvive? Yes. So, doon ako nag-start na mag-streaming. Ang talino mo dun. Kasi nasa bahay yung mga tao. Walang Yes. ginagawa kundi mag-social media. Ang galing. Totoo naman yun. Kasi, kumbaga, nilulook forward ko din sa nakikita. Hindi naman ako pwedeng tambay lang. Saka Sabi ko, ang tagal din ng pandemic. ang tagal, you know? 3 years. Oo, Sabihin natin 3 halos, years. oo. Pero at least, ayun, binigyan naman ako ng wisdom na, sige, magganito ako. So, tinry ko. Hindi ko naman totally, talagang gusto ko yun. Hindi. Sinubukan Kumbaga, mo lang. Try lang. Pero bago pa ako mag-start na mag-streaming, pinag-isipan ko. Kasi wala naman akong equipment eh. Wala naman akong computer. Wala naman akong mic. Wala naman akong camera. So, kailangan ko yun pag-isipan. Wala naman pera nun eh. Pandemic. Ako, Ang kasi, hirap lumabas para bumili ng mga yon. yes, ang hirap ng parts. Ang maganda naman nung time na yun is talagang bumagsak yung presyo ng mga equipment sa kumbaga yung time na yun nung pandemic kasi wala namang bumibili. Kasi kailangan mo bumili ka ng PC, mag-invest ka ng PC na kung hindi man high talagang maganda, high-end. So doon lang ako sa mid-entry. Middle Para lang. hindi gaano mahal. Yes. Okay. So, tsaka talagang sinulat, breakdown ko. Ano ba yung kailangan ko? Talagang Pang ano. nag-strategize ka. Opo, hindi ko siya tinignan, okay, bili ako ganito. Hindi. Talagang isa-isa kasi limited lang yung resources ko eh. Yung pera ko, dumiipon. So paano ko i-build yung PC na hindi mag-exceed dun sa kailangan sa meron ako. Kumbaga kasi kailangan ko rin magtira para sa sarili ko, ganun. Okay, nag-start ka ng streaming. Paano yung pagiging rider? Kailan ka nagsimula ulit talagang bumiyahe? Ito ng siguro hindi na ganun kahigpit. 2023. Parang ganun. 2022. Oo, Ganun. parang ganun. Okay. 2022. Okay. So, bumalik ako sa Angkas kasi may tinatawag na homecoming. Okay. Yung mga dating riders na deactivate yung account. Up na ulit sila, pwede na ulit bumiyahe, hindi na ganun kahigpit. So, bumalik ako. Pina-activate ko yung account ko. Tapos angkas ka na forever. As in hanggang ngayon. O hindi na. Hindi na. So, may iba't iba na kasing platform ng mga lumalabas. Lalo na after pandemic. Yes, no? Ang napakarami. dami ng- Nag-boom oo. na. Hindi lang siya Angkas. Napakarami ng players. Nung una, ang players lang nun is Joyride, Angkas. Grab walang motor, di ba? Meron naman. Pero May more motor on... ang Grab? Hindi, more on na kasi sila eh. More on parcel. Okay. And food. Okay, get. Saka car. Car, meron naman. So, Joyride, Angkas, Move It. Move It, oo, tama. Ngayon, meron ng Ding Dong. So, dumadami na Marami talaga. talaga. Nasubukan mo lahat ng yan. Si Joyride lang ang hindi pa. Ano yung difference? Siguro- Hapyaw lang. Ano yung difference ng mga yan? From the rider perspective. Siguro yung management ng isang platform. So, magkakaiba sila ng strategy eh. So, si Angkas kasi, masasabi ko siya sa perspective ng riders is mas malaki yung pwede mong kitain eh. Kasi doon ako sa kinikita Oo naman. sa fare nung rider. Oo. So, do may mga incentive. Okay. So, kung pagkakomparahin kasi ang natry ko pa lang Angkas and Move It. So, Okay. silang dalawa. Sa Move It kasi, pwede naman, malaki naman din kinikita. May incentive. Ano mga percentage niyan? Pareho lang naman sila, 20% yung... 20% yung mapupunta sa platform. Yes. Okay, tapos? So, ang pinagkatalo lang nila incentive. Iba-iba yan, monthly or daily. Magkakaiba yan. So, hindi ko na talaga maisa-isa kung ano Sige. yun. Sa Move It kasi, para sa akin, si Move It, mas beneficial si mga pasahero. Move Kasi? It. Kasi mababa yung fare. Kesa sa angkas? Oo. Talaga? Oo. So, Okay. sa Angkas,
mataas yung fare, Okay. which is beneficial para sa rider. So, perspective ko yan personally. Okay. Ewan ko lang sa iba. Pwede kasing masabi nila mataas yung movie. So, yun ang big difference na nakita ko sa kanilang dalawa. Yun yung pagkakaiba nila. Pagdating naman sa mga incentive, iba-iba din. Kaya naman ko naman nasabi na, kasi mas matagal ako ay angkas eh. Hindi man talagang full-time na back everyday. Mas nakita ko yung beneficial ng riders or nung sa angkas. Beside kay ano. Inaalagaan kayo bilang rider. Inaalagaan siguro sa mga kita. Pero hindi ko, kung personal, di ko naman maramdaman halos eh. Alam mo yun, nare-reach out mo yung management. Sa akin, pag gusto kong alaga, gusto ko nare-reach out. Ang ganda ng mindset mo sa mga bagay-bagay. Paano mo nabuo yung ganyang pananaw sa buhay? Siguro